Gasgas na ata ang katagang to see is to believe. Ngunit marami pa rin tao ang naniniwala rito. Paano kaya kung to believe is to see naman? Ako po si Seminarian Lacson E. Ubanon, second year philosophy student ng Mater Salutis College Seminary. Magandang araw po sa inyong lahat. Tara at pakinggan ang munti kong pagninilay. Ngayon ay ang ika-30 linggo sa ordinaryong panahon. At ilang linggo na lang ay papasok na tayo sa panibagong season, ang Advent season. Matutunghayan ko na muli ang mga palamuti, paghahanda sa nalalapit na Pasko. Bago ang pandemya, nangingibabaw ang espiritu ng Kapaskuhan dahil ang mga Pinoy ay nakaugalian na magdisenyo o magpalamuti ng kani-kanilang tahanan. Nandyan ang pag-display ng bilin o kahit simpleng parol na sinasabi. Kitang-kita ko ang ganda kahit sa malayong dako dahil sa ilaw at pagkislap na hatid ng mga maliliit na bombilya. Ngunit, paano kaya nagdiriwang ng Pasko ang mga bulag? Hindi man lang nila nakikita kung gaano kaganda ang Christmas tree, parol, belen, at iba pang mga palamuti. Sa ebanghelyo natin sa linggong ito, matutunghayan ang kwento ng isang bulag na si Bartimeo. Hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang pangalan ng Panginoon at hilingin na siya'y pagalingin. Kahit alam naman niya na maliit ang tsansa na siya'y marinig o mapansin sa kadahilan ng marami ang sumusunod kay Jesus. Hindi siya nag-alinlangan na tawagin ang Panginoon at ipakita na siya'y naniniwala na kaya siyang pagalingin nito. He knows that this Jesus, the Son of David, is the one and only person that can give him the healing that he longs for. He has strong faith that our Lord can heal his blindness. This is a clear message that believing is the first stage of seeing. And because of his great faith, he was healed. Maraming tao ang lumalapit sa ating Panginoon dahil alam nilang hindi siya bingi at handang pakinggan ang ating mga hinaing. This God of ours is the God who truly listens. Maraming beses kasi na hinihingian natin ng Diyos dahil kailangan lang natin at hindi upang ipahayag na ibinibigay natin ang ating buong tiwala sa Kanya. Marami ring pagkakataon na ang hinihingi natin ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. At ano ang ating ibabalik? Pagkawala ng tiwala o pagkawala ng pananampalataya? Tatalikuran na lang ba natin siya? Iiwanan na lang ba natin siya? O hindi na tayo muling tatawag sa tulong niya? Huwag nawa tayo panghinaan ng loob kung ang ating mga dalangin ay umaabot ng taon bago mapakinggan. Huwag na mapagod na magdasal dahil bago pa man natin hingin sa Panginoon ang isang bagay o milagro, una na niya itong alam. Siguro'y tinitingnan lang niya kung hanggang saan ang ating pasensya, tiwala at pananampalataya sa Kanya. God Himself is the one who moves us to ask something of Him. The blind man understands that if he lets this opportunity go by, there will not be another chance. Which is why he shouts all the more while the rest try to silence him. May mga pagkakataon na nahadlangan na makarating sa Panginoon ang ating mga panalangin. Katulad na lang ng kwento ng isang sakristan na nangarap na maging pari. Hinadlangan siya ng kahirapan dahil siya ay mula sa pamilya ng mga magsasaka. Pinagdudahan siya ng ilan sa nakapaligid sa kanya dahil alam nilang mahina naman ito sa eskwela at maging ang kanyang ina
ay mariing tumutol din. Dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral sa seminaryo, mag-isa siyang nagdasal. Matyaga siyang naghintay hanggang sa mapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Hindi siya pinanghinaan ng loob, bagkus mas lumalim pa ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Makalipas ang 2 taon, nakapasok siya sa seminaryo dahil may mga tumulong sa kanya at nahanap niya ito sa iba. Mga taong hindi niya kilala ng lubos. Nagpakita siya ng galing sa eskwela at lumalim ang kanyang pag-unawa ng pananampalataya na meron siya. At nakita ito ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Lahat sila'y humanga at ngayon kasama na sila sa patuloy na nagdarasal sa sakristan na ngayon seminarista na. At buhat nooy masayang-masaya ito na nagpapatuloy sa loob ng seminaryo. Naniwala siya sa Panginoon at hindi naman siya nito binigo. Dahil sa pananampalataya niya, mas nakita niya na ang Diyos ay kasama niya. Tiwalang naging tulay upang makita niya ang pagpapala ng Diyos para sa kanya. If we allow other people to hinder us to what we asked from God, that petition will surely die. But if we have the enough courage to shout and to display the true faith in God, God will surely listen, and if He wills, He will grant that petition. So my dear brothers and sisters in Christ, are you now ready to show our great faith to God and to allow Him to do great miracles in us? Ipagsigawan na si Jesus ang tunay na magpapagaling ng ating mga pagkabulag. Ang pagkabulag na dulot ng kasalanan, at handa na ba natin itong ialay sa ating Panginoon upang tuluyan na tayong mapagaling? Dahil ang pag-iwas sa paggawa ng mali o kasalanan ay ang daan upang mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. At sa ganitong paraan, ating tunay na may papakita na ang tiwala at pananampalataya sa Kanya. This is the challenge to all of us, that we must believe first for us to see clearly. God bless.